Taong 2024 nga mas lalong umingay ang One Piece sa buong mundo. In terms of anime nga although nag-announce ng 6 months break this October, hindi pa rin naman natin masasabing nag-underperform sila sa area na to. Since nakita naman natin kung gaano kataas ang level ng animation sa mahalagang episodes neto. Gaya na lang ng Shanks versus Eustace Kid, Blackbeard versus Trafalgar Law, at Luffy versus Rob Lucci. Bukod pa nga dyan nag-ingay rin ng husto itong special episode ng One Piece na fan letter. In fact, pumangalawa pa nga ito sa highest rated anime content ng 2024. Itong sinubstitute naman sa 6 months break na remake ng Fishman Island arc hindi rin papahuli dahil naging pang-anim nga ito na may pinakamataas na rating ngayong fall 2024. Sa part naman ng manga dito nga natin masasabi na mas namayagpag ang One Piece sa area na to. Since nasaksihan nga natin sa taon na to ang ilan sa pinaka-peak na fight scenes at pagre-reveal sa ilang misteryo na nakapaloob sa mismong kwento ng One Piece. Gaya na lang ng pagdating ng Straw Hat Pirates sa Elbaf, yung history ng buhay ni Kuma, itong kakayanan ng mga Gorosei, at syempre yung patungkol kay Joy Boy at sa Void Century. Lahat nga ng yan naging vital part ngayong taon sa manga. At yes, ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. I-rewind nga natin yung mga past chapters na lumabas ngayong 2024 at gagawan natin sila ng top 10. Top 10 na pinakamagagandang chapters ng 2024. At para umpisahan nga itong video na to mapunta na kaagad tayo sa ika-10 sa listahan natin. Brogy at Dory dumating na sa Egghead Island. Kilala pala nila si Sun God Nika. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1106 sa scene ni Luffy. Ipinakita nga na napapalibutan pa rin siya ng ilang marines hanggang sa bigla na nga siyang nag-transform into Gear 5. At yes, nasa 100% na naman nga ulit itong si Luffy. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga itong monologue ni Vegapunk patungkol sa kung paanong pwedeng mapatay ng mga pacifistas itong si Bonnie ngayong pirata na siya. Ine-expect na nga daw ni Vegapunk itong moment na to. Kaya naman may ginawa nga daw siya sa mga pacifistas. Secretly nga daw na si Bonnie ang inilagay ni Vegapunk na pinakamataas sa hierarchy sa pag-command sa mga ito. Mas mataas pa nga daw siya sa mga Gorosei. Ang rason nga ni Vegapunk dito kahit na sino pa daw sa mundo ang pwedeng maging kalaban ni Bonnie hindi nga daw siya ibibitray ng tatay niya. Which is yung tinutukoy nga niya dito itong mga pacifistas. Since mga kamukha nga ito ni Kuma. At dito ipinaalam na nga ni Vegapunk kay Atlas itong impormasyon na to. Na agad rin namang inutos ni Bonnie sa mga pacifistas na huminto na sa pag-atake. At iligtas daw sila sa sitwasyon nila. So nakita nga natin ginawa ito ng mga pacifistas. Imbis nga na sila Bonnie ang aatakihin nila nakita nating biglang nag-iba yung target nila. Itong mga barko nga ng marine sa labas ng Egghead Island bigla nilang pinag-aatake, including itong ibang marines. Nung makita nga ito ni Saturn galit na galit siya. Narealize nga niya yung pagbibitray ni Vegapunk sa kanya. Kaya naman in an instant bigla nga niyang tinuhog itong si Vegapunk sa likuran na parang gumagawa lang siya ng isang donut. Nung makita nga ito ni Bonnie kitang-kita natin yung pag-aalala sa mukha niya. At dito inutusan na nga ni Saturn si Kizaru na ubusin na daw sila Bonnie, na agad namang ginawa ni Kizaru. Inatake nga niya itong sila Bonnie ng isang laser beam. So sinubukan pa ngang pigilan nila Franky at Sanji itong si Kizaru, pero wala nga rin silang nagawa at tinamaan pa rin ang ilan sa kanila hanggang sa nag-teleport na nga palapit itong si Kizaru kila Bonnie at aakma na niyang aatakihin ang mga ito. Pero sa hindi nga inaasahang pangyayari biglang sumulpot itong si
si Luffy. Nag-quote nga ng haki itong si Luffy at sinuntok itong si Kizaru. Ang naging resulta nga nito medyo napuruhan itong si Kizaru. At habang pabagsak naman itong mga nahulog na grupo nila Bonnie, tinurn nga ni Luffy sa rubber itong lupa. At dito safe na ngang bumagsak sila Bonnie. Kaya naman dali-dali ngang pinuntahan kaagad ni Bonnie itong natuhog na si Vegapunk. Pagkakita nga ni Vegapunk kay Bonnie ang unang bukang bibig niya si Luffy daw si Sun God Nika. Nung marinig nga yun ni Bonnie biglang nag-flashback sa kanya yung kinuwento sa kanya ng tatay niyang si Kuma patungkol sa Sun God Nika. At nung ma-realize nga ni Bonnie na may point itong si Vegapunk manghang-mangha nga niyang tinitigan itong Gear 5 form ni Luffy. Hanggang sa napaluhan na nga lang si Bonnie nung maalala niya yung mga sacrifice ng ginawa ng tatay at nanay niya para lang makita itong Sun God Nika. At habang nangyayari nga itong moment na to nakita nating nagising na itong ancient robot. Dahan-dahan nga tong gumagalaw kasabay ng pagtugtog ng Drums of Liberation. Sa sumunod na panel naman biglang napunta yung scene sa labas ng Egghead Island. Ipinakita nga na may napakalaking barko na dumating sa Egghead Island. Nung makita nga ito ng mga Marines bigla silang nagkagulo. Kilala nga daw nila itong barko na to. Pero ang alam daw nila na-disband na ito 100 years ago pa. So yung tinutukoy pala ng mga Marines na to itong barko ng Giant Warrior Pirates. At dito ipinakita na nga sila Brogy at Dory. Nagtataka nga itong dalawa na to kung bakit tinatanong pa ng mga Marines kung bakit nandito daw sila ngayon sa Egghead Island. Ang sinabi nga lang ni Brogy nandito daw sila para kay Luffy. Sinabi naman ni Dory na nandito nga daw sila para kay Sun God Nika. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1106. Finally, nabuo na ang Straw Hat Pirates sa Elbaf. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1132 sa papalapit na grupo nila Robin sa isla ng Elbaf, kung saan sinalubong nga sila nitong batang giant na si Colon. Kung matatandaan nyo nakita na nga natin itong bata na to in chapter 1076. Isa nga siya sa nakasama ni Shanks sa isang bar. Tinanong nga ng batang to kung dadaong daw ba sa kanila itong sila Brogy at Dory. Pero tumanggi nga itong si Brogy at sinabi niya na didirekta daw sila papunta sa upper world. Nung marinig nga ito ni Colon dali-dali siyang tumakbo papasok sa bar, kung saan ibinalita niya kaagad sa bar owner na aakyat na daw itong sila Brogy at Dory. Dagdag pa nga ni Colon na sayang daw dahil gusto niyang makilala si Luffy. Kung saan nga nalaman ni Colon yung pangalan ni Luffy ipinakita nga yung flashback nila ni Shanks na kinakausap siya. At ang nabanggit nga neto wag daw niyang kakalimutan yung pangalan na Straw Hat Luffy. Pagtapos nga neto binigyan ng bar owner ng pagkain si Colon para sa tatay niya pati na sa isang giant na may pangalang Ripley. Mabalik nga sa barko ng mga giants biglang ang nagulat itong grupo nila Robin nang bigla na lang may lumabas na rainbow sa harapan nila. Itong rainbow nga na to ang nagkokonekta mula sa karagatan papunta sa gitna ng Elbaf. Bali itong scene nga na to nakita rin nila Harudin at Stansen dahil sinalubong nga nila itong barko nila Brogy. Hanggang sa ipinakita na nga itong reaksyon ng grupo nila Robin. Lahat nga sila manghang-mangha sa Rainbow Bridge sa harapan nila, including itong sila Bonnie at Lilith. At dito in-explain nga ni Brogy na sila daw ang may kagagawan sa Rainbow Bridge na to. Gamit nga daw ang isang sandstone na ipinakita rin niya sila daw ang nagkulay ng rainbow sa tulay na to. Mabalik nga kay Harudin ipinakita ngang dumikit na yung barko nila kila Brogy, kung saan agad ngang ibinida ni Harudin yung nahuli nilang moose na ihahanda daw niya mamaya para sa Straw Hat Pirates. Sa sumunod na panel naman napunta nga yung scene kay Luffy. Habang tumatakbo nga itong sila Gerd at Goldberg bigla nating nakita na tumalon mula sa underworld itong si Luffy. Bali nasalo nga siya ni Gerd. Nagtataka ngang tinanong ni Luffy kung bakit hawak daw ni Goldberg yung barko nilang 1000
Sunny. Imbis nga na magalit gaya ng inaasahan ni Luffy, inadore nga ni Gerd itong si Luffy. Masaya nga daw itong si Gerd na makakita ulit ng tao. At yes, kilala nga nilang dalawa si Luffy. Natutuwa nga sila at nakita nila ito. Hanggang sa na-realize nga ni Goldberg na nanggaling sa underworld itong si Luffy. Kaya naman bigla nga niyang tinanong si Luffy kung nahulog daw ba ito sa ibaba. Sa tanong nga na to biglang kinabahan itong si Luffy. Since naalala nga niya yung usapan nila ni Loki na dapat daw walang makakaalam na nanggaling siya sa underworld. Bukod nga sa sekreto na to in-emphasize rin na meron silang pinagkasunduan ni Loki. Kaya naman nagsinungaling nga itong si Luffy kay Goldberg at hindi siya makapagsalita ng diretso. Nung makita nga ito ni Goldberg siya pa yung kinabahan. Since iniisip nga niya na grabe siguro yung pinagdaanan ni Luffy sa underworld. Kumbaga nahiya siya. Kaya naman hindi na nga niya pinasagot pa si Luffy. At nagpasalamat na lang ito dahil ligtas itong si Luffy. Mapunta naman sa grupo nila Nami, finally nga na nakatawid na sila sa tulay. Nung time nga na to maaabutan na sila ni Road. Pero bigla ngang may bumagsak na malaking puno kung saan sakto ngang naipit neto si Road. Later on nga ni-reveal na kagagawan pala ito nila Zoro at Sanji. Sinet up pala nila ito bilang trap kay Road. Hanggang sa maya-maya nga nakatawid na rin itong sila Gerd at Goldberg sa tulay. Nung marinig nga ni Road yung boses ni Gerd, ang akala nga niya dumating ito para tulungan siya. Pero imbis nga na tulungan sabay nga nilang hinataw sa likod itong si Road. Inis nga itong dalawa na to sa weirdo na si Road. At yes, muli na ngang na-reunite itong si Luffy sa grupo niya. Sila Gerd at Goldberg naman formal nang nagpakilala sa Straw Hat Pirates. Nabanggit nga nila na kaibigan daw nila si Harudin. Si Sanji nga as usual, manghang-mangha siya sa ganda netong si Gerd. Nung ma-realize nga ni Luffy na wala nang panganib pa, agad nga niyang inaya itong sila Usopp at Chopper na makita ang ganda ng Elbaf. Kaya naman dali-dali nga silang tumakbo para makita yung village dito. Kasabay nga neto ipinakita rin yung grupo nila Robin na malapit na ring makarating sa dulo ng Rainbow Bridge. At habang naglalayag nga sila in-explain nila Brogy at Dory na meron daw 3 levels ang Elbaf. At ito nga yung ibaba na tinatawag daw na Underworld. Itong gitna naman tinatawag daw na Sunworld. At ang pinakatoktok naman tinatawag daw na Heavenworld. At dito ipinakita na nga itong gitna na Sunworld. Nandito nga yung village nila Brogy at Dory. Similar nga sa Legoland nakakita rin tayo ng kastilyo. Kapansin-pansin nga na yung mga bahay dito nakatayo sa mga sanga ng puno at sa mga island clouds. At speaking of island clouds nandito nga nakatayo ngayon itong grupo nila Luffy. Kung saan nakita nating manghang-mangha itong sila Luffy at Usopp sa nakikita nila. Gandang-ganda nga sila sa Elbaf. In fact may memories pa ngang ibinalik during Little Garden Arc kung saan pinag-uusapan nilang dalawa nung time na to na someday makakapunta rin daw sila sa Elbaf. At nangyari na nga ito ngayon finally. Bukod nga kila Luffy at Usopp ipinakita rin yung naging reaksyon ng buong Straw Hat Pirates sa nakikita nilang ganda ng Elbaf. Hanggang sa nagkita na nga itong dalawang grupo. Mula nga sa Rainbow Bridge napansin ni Franky itong sila Luffy. Nabanggit nga niya yung pagkainis niya dahil hanap daw sila ng hanap kila Luffy. Tapos nandito lang daw pala sila. Si Luffy naman enjoy lang at natatawa dahil kakarating lang netong sila Franky. Bukod nga kay Franky finally na nakita na rin ni Harudin itong si Luffy. Maya-maya pa nga biglang na-realize nila Luffy, Chopper at Usopp na itong dinadaanan daw nila Franky isang Rainbow Bridge. Kaya naman nagulantang nga sila at gusto rin nilang dumaan sa tulay na to. Bilib na bilib nga sila sa Rainbow Bridge. At sa huling panel nga ng chapter na to may isang misteryosong tao na nakasuot ng sombrero na naglalakad sa kagubatan ng Elbaf kung saan tinitignan nga siya ng isang malaking oso. Kasabay nga nito yung pagnanarrate ni Luis Arnott patungkol sa lugar ng Elbaf.
Kung matatandaan nyo, ito nga rin yung similar na explorer na nagsulat patungkol naman sa lugar ng Little Garden. Bali ang note nga na nilagay ni Lewis Arnott sa Elbaf napakalaki at napakamisteryoso daw ng lugar na to. Kung siya nga daw ang tatanungin, dapat daw na walang tao ang magtatagal sa isla na to. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1132. Straw Hat Pirates papunta na ng Elbaf. Bali nagumpisa nga itong chapter 1119 sa scene nila Stacy at Kaku. Ipinakita ngang pinapaalis na ni Kaku itong si Stacy, which is nako-confuse nga itong si Stacy. Sinabi nga ni Kaku na nire-respeto niya daw itong si Stacy bilang kaibigan niya. Kaya mabuti nga daw na umalis na ito bago pa dumating si Rob Lucci. At habang nangyayari nga itong pag-uusap na to, nakita nating naging emosyonal ang dalawa na to. Sa kabilang banda naman, bigla nga tayong nabalik sa ibaba ng Egghead Island, kung saan ipinakita itong sila Luffy at itong kakatransform pa lang na si Bonnie. Tuwang-tuwa nga si Luffy na nagawa na ni Bonnie itong Nika form. Similar nga sa mga Giants, natuwa rin nung makita itong si Bonnie. Samantalang itong mga Marines naman gulat na gulat dahil sa isip nga nila naging dalawa si Luffy. Pero itong kasiyahan nga na to hindi nagtagal, since bigla ngang umatake itong si Gorosei Mars ng Fire Beam kay Luffy. Bali nasa lag naman ito ni Luffy sa pamamagitan ng pagpapalaki niya sa katawan niya. Kumbaga similar sa defensive form niya na Tankman. At habang nangyayari nga ito, in-explain ni Luffy sa mga kasamahan niya na kahit hiwain pa daw, durugin o kung ano pa man, hindi daw nila matatalo itong mga Gorosei. Kaya naman ang best way nga daw para matalo ang mga ito paliparin sa malayo. So itong idea nga ni Luffy na-gets nila Sanji, Franky, Bonnie at ng mga Giants. Kaya naman itong sila Brogy at Dory nga pinaubaya na kay Luffy itong plano niya. At dito nag-umpisa na nga ang plano. Si Luffy nga hinawakan itong mga pakpak ni Gorosei Mars habang nag-aapoy. Itong sila Sanji, Franky at Bonnie naman naghanda na para sa isang atake. Pero kung inaakala nga natin na directly aatakihin ng tatlong to si Gorosei Mars, nagkakamali tayo. Dahil imbis nga na Gorosei yung likuran mismo ni Luffy ang inatake nila. Nagulat nga si Luffy sa ginawa ng tatlong to. Pero nakita naman nating naging effective. Dahil ang naging resulta nga ng atake na to naipon yung puwersa sa likuran ni Luffy papunta sa tiyan niya, na nag-cause ng grabing impact para mapatalsik sa malayo itong si Gorosei Mars. Yes guys, successful nga itong plano ni Luffy kahit hindi ganito yung mismong nasa isip niya. So ngayong wala na nga itong si Gorosei Mars ipinag-utos na nila Brogy na maglayag na. Pero pinigilan nga ito ni Luffy since wala pa nga daw itong iba pang kagrupo nila. Sinabi naman ni Sanji na dapat daw nakalipad na itong ibang Straw Hat Pirates papunta sa lokasyon nila. Pero hanggang ngayon nga daw wala pa sila. Nung ma-realize nga ito ni Atlas bigla nga siyang nag-volunteer na i-check niya daw yung status ng iba pa. At yes, lumipad na nga si Atlas papunta sa lokasyon nila Lilith. Sa kabilang banda naman bigla ngang ipinakita itong muling paggana ng Ancient Robot sa ilalim ng dagat. Pagka-turn on nga ng Ancient Robot gumana rin itong broadcast ni Vegapunk. Yes, muli ngang nag-broadcast sa mundo itong mensahe ni Vegapunk. Ipinakita nga sa atin yung naging reaksyon ng Big Mom Pirates including itong si Katakuri. Ipinakita rin sila Vivi at Morgan. This time nga ang topic na ni Vegapunk yung patungkol sa inherited aspect. Matatawag nga rin daw nila ito bilang will. Nung marinig nga ni York itong boses ni Vegapunk bigla nga siyang naalarma. Agad nga niyang tinawagan ang mga Gorosei at sinabing maayos pa rin daw yung broadcast nil sa loob ng Ancient Robot. Meaning dapat daw nasirain nila yung mismong Ancient Robot kung gusto daw nilang maputol na ng tuluyan itong broadcast ni Vegapunk. At speaking of mga Gorosei sa sumunod na panel nga biglang nabalik yung scene kila Luffy. Nagtataka nga sila kung bakit may umuulan na debris mula sa itaas. Pagkatingin nga nila sa itaas nakita nila itong mga Cyberpol agents na mahuhulog na sa lokasyon nila.
kanila. Present nga rin itong mga seraphim na nahulog sa kanila. At dito ipinakita na nga yung may kagagawan neto. Dahil pala ito kay Gorosei Jupiter. Si Dory nga nakita nating naalarma at pinapabilis ng paalisin itong barko nila. Pero itong si Jupiter nga gumawa ng paraan. Gamit nga yung malaki niyang bunganga hinigop niya itong barko ng mga giants para pabalikin sa Egghead Island. Nung makita nga ito ni Luffy syempre gumawa siya ng paraan. Bigla nga siyang lumapit kay Gorosei Jupiter at binigyan ito ng isang solid na suntok. At kung inaakala nga nating okay na ang lahat bigla namang sumulpot itong si Gorosei Mercury. Akma nga niyang totorohin itong barko ng mga giants. Kaya naman nag-warning nga si Luffy sa mga giants na sobrang durable daw netong si Mercury. At nung time nga natatama na itong atake ni Mercury sa barko ng mga giants bigla ngang may sumulpot mula sa ilalim ng karagatan. At ito na pala yung ancient robot. So wala ngang sinayang na oras itong ancient robot dahil directly nga niyang sinapak itong si Gorosei Mercury. Itong inaakala nga nating sobrang durable na si Mercury nagawang mawasak ng ancient robot yung ngipin neto. Nung makita nga ito ni Luffy gulat na gulat sila. At habang nangyayari nga ito bumalik sa alaala ng ancient robot yung huling habilin sa kanya ni Joy Boy. At patungkol nga daw ito sa gagawin niya pagdating ng tamang oras. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1119. Sanji at Franky nilabanan si Gorosei Saturn. Bale nag-umpisa nga itong chapter 1104 sa continuation ng pagsuntok ni Kuma kay Saturn. Bago nga tumama itong suntok na to biglang nag-flashback ang lahat ng pinagdaanang hirap ni Kuma sa kamay ni Saturn. Mula nga sa pagkamatay ng tatay niya sa Merijoa, pagkikita nila ni Saturn sa God Valley, pagkamatay ni Genie, hanggang sa moment na to na umiiyak na si Bonnie. At dito naguluhan nga si Saturn. Nagtataka nga siya kung bakit buhay pa rin itong si Kuma. Gayong ginamit na nga daw niya ang self-destruct mode na ginawa nila ni Vegapunk para mapatay itong si Kuma. Pero bago pa nga makakuha ng kasagutan itong si Saturn, nasuntok na nga siya ni Kuma. Kitang-kita nga natin sa suntok na to yung gigil ni Kuma na kinikimkim niya ng ilang taon. Sa sobrang lakas nga ng suntok na to nakita nating tumalsik si Saturn sa ilang building. Nung makita nga ito ng mga Marines gulat na gulat sila. Hindi nga sila makapaniwala na may kayang sumuntok sa isang Gorosei. Hanggang sa naglapitan na nga ang lahat since nag-aalala nga sila kay Bonnie. Habang nangyayari nga ito inexplain ni Vegapunk itong nabanggit ni Saturn na self-destruct mode ni Kuma na hindi daw gumana. Sinabi nga ni Vegapunk na totoo daw. Hindi nga daw niya nilagyan ng self-destruct mode si Kuma. Hindi nga daw kaya ng konsensya niya na pasabugin itong si Kuma. Pero instead nga daw na bomba pinrogram niya daw itong self-destruct mode ni Kuma na parang masya-shutdown siya. O kumbaga sa robot mate-turn off lang siya. At ito nga daw yung nakakapagtaka. Dahil kung tinrigger pala ni Saturn itong self-destruct na to, bakit nakakagalaw pa rin hanggang ngayon itong si Kuma? Dapat nga daw naka-shutdown na ito. At ang isa pa nga sa pinagtataka ni Vegapunk nare-recognize ngayon ni Kuma si Bonnie na supposedly hindi daw dapat nagagawa ngayon ni Kuma. Hanggang sa nag-conclude nga ng theory itong si Vegapunk. Iniisip nga niya na ang sagot sa mga tanong niyang to dahil sa pagiging buccaneer ni Kuma. At dito ipinakita nga sila Kizaru at Sentomaru na mixed emotion sa nangyari. Itong ibang Marines naman hinahanap si Luffy na kanina lang daw kumakain at ngayon nawawala na. Mabalik nga kila Kuma ipinakita nga na nagpapasalamat si Bonnie sa pagliligtas sa kanya ng tatay niya. Ikinuwento nga niya na nakita daw niya ang memories neto. Yung nanay nga daw niya na si Genie nakita niya na. Bukod pa nga dyan alam na rin daw niya na sinusulatan siya neto ng maraming letters. At dito niyakap nga siya ni Kuma. Ang sinabi naman ni Bonnie wala nga daw siyang pakialam kung tinatawag siya ng lahat ng tao sa buong mundo na isang tyrant dahil mas kilala nga daw niya ang tatay niya. At alam
daw niya na si Kuma ang pinakamabait na tao at pinaka-cool sa buong mundo. At bago pa nga natin makuha ang sagot ni Kuma, bigla na lang may sumabog sa likuran nila. Muli ngang tumayo itong si Gorosei Saturn. Galit na galit nga siyang humihingi ng paliwanag kay Vegapunk patungkol sa kung bakit buhay pa rin itong si Kuma. Ang sinabi nga lang ni Vegapunk kagagawan daw ito ng power of love o yung pagmamahal ni Kuma kay Bonnie. Sa sumunod na panel nga ipinakitang naibalik na ni Saturn itong nawala niyang kamay dahil sa ginawang atake sa kanya ni Kuma. Nung makita nga ito ni Sanji nagulat siya. At dito umamba na naman nga ng isang atake si Saturn papunta kay Kuma. Pero bago pa nga yung tumama nakita nating mabilis na gumalaw si Sanji at sinipa itong galamay ni Saturn. Bukod nga kay Sanji umatake rin itong si Franky. Ni Radical Beam nga niya itong si Saturn na nag-cause ng pagkabutas ng katawan nito. Nung makita nga ito ni Kizaru na-impress siya. Pero mabilis nga siyang gumalaw at inatake rin itong si Franky na nagresulta naman sa pagtalsik neto. Sa kabilang banda naman gumawa na nga ng paraan si Vegapunk na mapaalis si Kuma. Since hindi na nga ito makagalaw pa, binuhat nga ni Atlas itong si Kuma at dinala sa Labo Base. Si Saturn naman nakita nating na-regenerate lang itong laser na tumama sa kanya. At dito bigla ngang napunta yung panel kay Vegapunk. Tinanong nga niya itong si Kizaru kung wala ba itong puso. Ang sinagot nga lang ni Kizaru sa kanya dapat daw na nagdala siya ng mas darker na salamin dahil mukhang maiiyak nga daw siya simula sa moment na to. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakitang nag-command na itong si Gorosei Saturn ng isang Buster Call na nag-cause naman ng panic sa lahat ng Marines na nasa labas ng Egghead Island. At dito inexplain nga ni Saturn yung dahilan ng Buster Call na to. Isang scientist daw na pinag-aaralan ang Ancient Kingdom, isang survivor ng Buccaneer tribe na hindi na daw dapat pa na nag-e-exist, at isang pirata na inawake daw ang power of God. Silang tatlo nga daw ang dahilan ng Buster Call na to. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1104. Itsura ng buong Elbaf ni-reveal na. Bali nagumpisa nga itong chapter 1130 sa grupo nila Brogy at Dory. Ipinakita ngang in-announce na ni Franky na ititigil na daw nila ang paghahanap sa grupo nila Luffy. At nag-agree naman dito yung grupo ng mga Giants. Si Jinbei nga nag-effort din para mahanap itong sila Luffy. At sa huli nagpasalamat nga itong si Franky dahil sa ginawa daw ng mga Giants ang lahat ng makakaya nila mahanap lang itong mga kaibigan nila. Pero still hindi pa rin daw nila mahanap ang mga ito. Kaya naman napagpasyahan na nga nilang dumiretso na sa Elbaf at doon na lang nila hihintayin itong sila Luffy. At speaking of Luffy kung sa last chapter nga winasak na ni Luffy yung pader na pinagkulungan nila, ngayon nga ipinakita na kung anong meron sa labas ng malaking pader na to. Isa nga itong snowy country na punong-puno ng mga puno. Sa gitna nga ng lokasyon na to may isang napakalaking puno. At ito nga yung ipinagtataka ni Luffy dahil napatanong nga siya bigla kung gaano na daw ba katanda itong puno na to. Hanggang sa may napansin nga itong sila Nami sa tapat nila na tulay. May mga Giants nga daw na patawid ngayon papunta sa kanila. At dito ni-reveal nga na itong mga Giants pala na to sila Gerd at Goldberg. Similar nga kay Road miyembro din itong dalawa na to ng New Giant Warrior Pirates. So bukod nga sa dalawang to kasama rin nila yung alaga nilang owl na si Piper. Bali pinag-uusapan nga ng dalawang Giants na to yung kapwa nila miyembro na si Road. Nagtataka nga daw si Gerd kung bakit hinayaan ni Harudin na umalyansa sa kanila yung isang weird na giant gaya ni Road. Ang sinabi nga lang ni Goldberg dahil sa magaling daw yung navigator skills netong si Road. Pero kahit ganun nga ramdam natin yung hate ni Gerd sa kanya. Ang rason nga daw ng pagpunta nila ngayon sa kastilyo dahil daw sa nabanggit ng alagang owl ni Gerd na may dinala daw na barko yung crew ni Road sa kastilyo nila. Habit nga daw ito ni Road ang mangidnap ng barko ng mga tao at ikukulong niya sa laruan niya. At bawal nga daw ito sa batas ng Elbaf since mahigpit daw na pinagbabawalan ang mag-trespass sa lugar na to. Kaya naman kung mahuli nga daw niya si Road isusumbong niya daw ito kay Harul. So itong usapan nga na to narinig
marinig nila Nami. Ipinakita ngang nagtago itong sila Luffy since hindi pa nga sila sigurado kung mabait o masama ba itong dalawang giants na to. Bali nung marinig nga ni Usopp yung word na Elbaf sa dalawang giant na nag-uusap, agad siyang nagsaya dahil finally nga nasa Elbaf na sila. Si Sanji naman masaya rin dahil nakakita nga siya ng isang magandang giant which is si Gerd. Sa sobrang saya nga nila napalakas yung boses nila. Kaya naman napalingon nga bigla itong dalawang giants natin. Pero mabilis namang nakatago itong sila Luffy. Hanggang sa nung time nga na mawala na itong dalawang giants, tumawid na bigla itong grupo nila Luffy sa tulay. Sa ibaba nga ng tulay na to ipinakitang maraming lobo. Ang sabi naman ni Usopp itong pagtawid daw nila isang test para sa mga brave warriors. At sa kalagitnaan nga ng pagtawid nila biglang napahinto si Luffy. Curious nga siya sa isang bagay dahil simula daw ng pagpunta nila sa lugar na to nararamdaman na daw niya yung isang malakas na aura sa ibaba nila. Kaya naman nagdesisyon nga si Luffy na pupuntahan niya daw itong nararamdaman niyang aura. Nung marinig nga ito ni Sanji hindi siya pumayag na sumama kay Luffy. Ganun din daw kay Zoro. Ayaw ngang payagan ni Sanji si Zoro na bumaba sa kagubatan dahil alam na nga niya na mawawala lang itong si Zoro. Kaya naman dito pinauna na nga ni Luffy itong mga kagrupo niya na tumawid na sa tulay. At siya naman bigla nang tumalon pababa. Bali itong aksyon nga na to kinagulat nila Chopper at Nami. Sa sumunod na panel naman bigla ngang nabalik yung scene sa grupo nila Robin. Dito nga nakatanggap sila ng newspaper galing kay Big News Morgan, kung saan ang headline nga daw sa balita na to yung patungkol sa pagpatay ni Luffy kay Dr. Vegapunk. Kasama nga daw ang dalawang giants na sila Brogy at Dory sinira daw nila ang Egghead Island. At dito ni-reveal na nga na may tag 1.8 billion na bounty itong dalawang giants na to. So nung marinig nga ito ng mga bata nila Brogy nagulat sila dahil recently nga 100 million belly lang daw yung mga bounties nila. Bali inexplain nga ni Robin na reasonable daw itong bounty nila ngayon at malamang bunga daw itong mataas na bounty nila ng inflation. Pero ang pinaka napuna nga ni Robin sa balitang to hindi yung patungkol sa mga giants, bagkos itong picture ni Luffy in Gear 5 form dahil nakita nga bigla ni Robin na may X na marka itong braso ni Luffy, samantalang hindi nga daw niya to napansin sa Egghead Island. Kaya naman may naalala nga bigla itong si Robin. Sa tingin nga daw niya nakita niya na itong marka na to somewhere. Hanggang sa sumingit nga bigla itong si Dory dahil sa natutuwa daw siya at kapantay na daw ngayon ni Luffy si Shanks. Dagdag pa nga ni Brogy na natutuwa rin daw siya dahil yung isa sa mga bata nilang giants kaalyansa din daw ngayon nila Luffy. Yung tinutukoy nga ni Brogy si Harudin. Kasama nga daw sana nila Brogy si Harudin na sumundo sa kanila, pero hindi nga daw ito natuloy since may gulo nga daw na nangyayari ngayon sa Elbaf. Nung marinig nga ito ni Franky bigla siyang napatanong kung ano itong gulo na to. So inexplain nga ito ng mga giants. Habang wala nga daw sa Elbaf itong sila Brogy at Dory nagkaroon daw ng anak yung hari nila. Ang pangalan nga daw ng prinsipe na to Loki. Isa nga daw itong evil giant na tinatawag ng marami bilang Cursed Prince. Ilang taon nga daw ang lumipas at bigla daw pinatay ni Loki ang hari nila na si King Herald. Ang rason para lang daw makuha yung isang legendary Devil Fruit. Itong Devil Fruit nga daw na to pinagpapasapasahan ng royal family ng Elbaf sa bawat henerasyon. So kinain nga daw ni Loki itong legendary Devil Fruit na to. Kaya naman napilitan nga daw yung mga giants ng Elbaf na itali itong prinsipe na si Loki. Since kung pakakawalan daw nila ito maaari netong sirain ang buong mundo. Dagdag pa nga ng mga giants na nagkikwento na kahihiyan daw para sa kanila itong si Prince Loki. At speaking of Prince Loki sa sumunod na panel nga ipinakita na siya. Sa gitna nga ng malaking puno ipinakitang nakakadena siya. So yung nararamdaman palang malakas na aura kanina ni Luffy nanggagaling mismo kay Loki. Yes guys, nandito na nga ngayon sa harap ni Loki si Luffy. Nung maramdaman nga siya ni Loki tinanong niya kung ano daw ang pangalan neto. Ang sinagot nga ni Luffy
siya daw si Luffy, ang taong magiging hari ng mga pirata. Nung marinig nga ito ni Loki napatanong siya kaagad kung anong hari, saan daw yung lugar na tinutukoy netong si Luffy. At dito sinabi nga ni Loki na nasa Elbaf daw ngayon itong si Luffy. Ito nga daw yung lugar ng mga higanting mandirigma, lugar kung saan laging may gera, at ang pinakamalakas na nation sa mundo. Kasabay nga ng pagsasabi neto ni Loki ipinakita itong buong Elbaf. Halos nasasakop nga ng isang malaking puno sa gitna itong lugar ng Elbaf. At sa huling panel nga ng chapter na to nagpakilala si Loki kay Luffy. Siya nga daw ang Sun God. Sun God na tatapos sa buong mundo. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1130. Merong dalawang Shanks. Bali nagumpisa nga itong chapter 1121 sa pag-atake ni Gorosei Saturn sa mga Giants. Nagbigay nga ng babala itong si Luffy na poisonous daw itong si Saturn. Kaya hanggat maaari daw wag nila itong hahawakan. Bali sinunod naman ito ng mga Giants at sinalaglang itong atake sa kanila ni Saturn. Hanggang sa nakakuha na nga ng tamang timing itong si Luffy at sinalag rin itong isa sa mga galamay ni Saturn. Bukod nga kay Luffy nakita rin natin si Bonnie na nakapag-transform ulit into Nika form, kung saan ready na nga siyang mag-initiate ng isang atake. Pero bago pa nga ito matuloy biglang napunta yung scene sa iba't ibang parte ng mundo. Ipinakita ngang tuloy-tuloy pa rin itong broadcast ni Vegapunk, at this time nga ang topic niya na yung patungkol sa assurance na dadating daw ang araw na marireveal sa mundo kung ano ang tunay na nangyari sa Void Century. Binanggit nga rin ni Vegapunk yung patungkol sa mga ancient weapons, kung saan habang sinasabi nga niya ito ipinakita itong sila Vivi at Shirahoshi. Dagdag pa nga ni Vegapunk na dahil daw sa pagtatago patungkol sa katotohanan ng nakaraan marami nga daw na unique race sa mundo ang namatay, pinapatay at nagsuffer. Habang sinasabi naman ito ni Vegapunk ipinakita itong tinutukoy niyang mga unique race. Nandyan nga si Kuma na representative ng Buccaneer tribe, si King sa part ng mga Lunaria na surprisingly buhay pa, at itong si Charlotte Pudding na representative naman ng 3-Eye tribe. At dito nabalik na nga ulit kila Luffy yung panel. So nung makita nga ni Saturn si Bonnie na nakanika form biglang nag-init yung ulo niya at inatake ito. Buti na nga lang at mabilis na nakagalaw si Luffy at naprotektahan niya itong si Bonnie. Ang rason nga ng hindi paggalaw ni Bonnie dahil sa naalala niya bigla ang lahat ng masasakit na karanasan ng tatay niyang si Kuma sa kamay ni Gorosei Saturn. Hanggang sa hindi na nga nakayanan ni Bonnie at bumuhos na ang luha niya. Kiniklaim nga niya na ang gusto lang naman daw niya sa buhay ang maging malaya kasama yung pamilya niya. Kaya naman ngayong mag-isa na lang daw siya parang gusto niya nang mamatay. Pero hindi nga daw niya yun ginawa at nagpatuloy pa rin siya. At dito nabaling na nga yung atensyon ni Bonnie sa pagkiklaim ni Saturn na isa nga daw siyang Diyos. Bigla ngang nanggigil itong si Bonnie at umamba ng isang atake kasama si Luffy. At yes, sabay nga nilang inatake itong si Gorosei Saturn ng tinatawag na Liberating Nika Punch. So itong atake nga na to parang pinaghalo yung Gatling gun at Elephant gun. Bali ang naging resulta nga ng atake na to nagkapera-peraso itong si Gorosei Saturn. Halos mabura nga yung muka at katawan niya na pabagsak na sa karagatan. Nung makita nga ito ng mga Giants nagdiwang sila. Si Luffy nga masaya rin. Samantalang si Bonnie naman mangiyak-ngiyak at hindi makapaniwala na natalo niya na itong si Gorosei Saturn. Natalo nga ba? Anyway, kasabay nga ng kasiyahan nila bigla ring nag-appear mula sa itaas itong Thousand Sunny. Ipinakita nga itong grupo nila Zoro na pabagsak na sa karagatan. Sa kabilang banda naman nagpatuloy nga ulit itong announcement ni Vegapunk, at this time nga ang topic naman niya patungkol na sa fate. Naniniwala nga daw siya sa humanity at science na mapoprotektahan neto ang mga sarili nila mula sa dilubyong paparating. Naniniwala nga daw siya sa new generation, similar sa paniniwala niya sa mga old legends gaya ni Whitebeard. At speaking of old legends, bigla ngang napaisip si Vegapunk kung itong mga nangyayari daw ba ngayon alam daw kaya ni Goldie Roger, o kung siya daw ba mismo ang nag-set up ng mga nangyayari ngayon. Bali habang sinasabi nga ito ni Vegapunk ipinakita na naman yung mga tao sa iba't ibang parte ng mundo
mundo, gaya nila Silver's Rayleigh, yung Hachinosu, yung Red Force na barko ni Shanks, itong Cross Guild, at itong Marine Headquarters. So nagtapos nga itong announcement niya sa pagsasabi na nakadepende na daw ngayon ang kapalaran ng mundo sa kung sino ang makakahanap sa One Piece treasure. Kasabay nga ng praise na to ipinakita itong apat na emperor na sabihin na nating pinakamalapit sa pagkuha ng One Piece. Ipinakita rin itong ilan sa mga main characters gaya nila Akainu, Dragon, Insama, Kobe, Kuzan, si Saint Garland Garling, si Sabo, at itong isang misteryosong karakter na isang silhouette. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1121. Oda ipinakita ang flashback ni Joy Boy 800 years ago. Bali nagumpisa nga itong chapter 1122 sa reaksyon ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo. Ang context nga nito ay yung ni-reveal ni Vegapunk sa last chapter na kung sino daw ang makakakuha sa One Piece treasure ang siyang makakapag-decide sa kapalaran ng mundo. Ipinakita nga itong iba't ibang citizen sa mundo gaya ng mga normal lang na sibilyan, mga pirata, mga prisoners ng Impel Down at mga Marines. At speaking of Marines sa sumunod na panel nga ipinakita itong si Kobe. Nung marinig nga niya yung announcement ni Vegapunk biglang nag-flashback sa kanya yung scene ng muli nilang pagkikita ni Luffy sa Water 7. Which is ito nga yung time na diniklara ni Kobe kay Luffy yung intensyon niyang maging admiral. At dito napagtanto nga ni Kobe na dahil sa gustong maging Pirate King ni Luffy ang ibig sabihin daw nito balak ring kuhain ni Luffy ang One Piece treasure. Kaya naman matapang ang sinabi ni Kobe na pipigilan niya daw itong si Luffy. Sa sumunod na panel naman biglang napunta yung scene sa Cross Guild. Ipinakita nga itong si Buggy na nagbibigay ng sentiment sa announcement ni Vegapunk patungkol sa mundo. Ikinabilib nga ito ng mga tauhan niya hanggang sa pinaupo nga siya bigla ni Crocodile. Sa kabilang banda naman biglang ang nalipat yung scene sa Blackbeard Pirates. Binigyan nga tayo ng update ni Oda sa grupo nila Katarina Devon. At this time nga kasama na nila itong si Blackbeard. Nagtatanong nga itong si Devon kung ano daw ba ang gagawin niya kay Caribou. Pwede nga daw niya tong patayin na kung gusto ni Blackbeard. Pero pinigilan nga ito ni Caribou. At sinabing may importante siyang impormasyon na gustong ibigay kay Blackbeard. At since curious nga itong si Blackbeard pinagpasalita nga niya itong si Caribou. At dito nabalik na nga yung scene sa Egghead Island. Ipinakita nga itong ancient robot na patuloy pa ring nilalabanan ang mga Gorosei. Though slow down nga niya itong mga ito siya pa nga rin ang dihado sa laban na to. Kaya naman ipinakita ngang nag-aalala itong sila Brogy at Dory. Hanggang sa ipinakita nga itong broadcast nail ni Vegapunk na dahan-dahan nang nasisira. Sa itaas na parte naman ng Egghead Island ipinakita itong Thousand Sunny na pabagsak pa rin sa karagatan. Pero gaya nga ng nabanggit natin sa last chapter dahil nga sa hindi gaanong napuruhan itong si Gorosei Nasujuro sa pagsabog ni Atlas pinunterya nga niya bigla itong Thousand Sunny. At dahil dito nakita nating nagpanik itong sila Nami. At since ramdam nga ni Zoro yung panganib umamba na nga siya ng isang atake. Pero bago pa nga ma-execute itong mga atake nila biglang nabalik yung scene sa ancient robot. Kinausap nga niya si Luffy at humihingi ng tawad. So nire-refer pa nga rin niya si Luffy bilang si Joy Boy. Na-realize nga daw ng ancient robot na si Luffy at si Joy Boy hindi iisang tao. Since malabo nga daw na buhay pa rin hanggang ngayon yung kilala niyang Joy Boy. Bali ipinakita ngang nagtataka si Luffy sa mga sinasabi netong ancient robot hanggang sa tinanong na nga mismo ng ancient robot kung ano daw ba ang pangalan netong kausap niya. At syempre ni-reveal nga ni Luffy na siya si Monkey D. Luffy. Pagkarinig nga ng ancient robot sa pangalan ni Luffy ang tanging tumatak lang sa kanya yung D. Ipinangako nga ng ancient robot na hindi daw niya hahayaang mamatay itong si Luffy. So habang nangyayari nga yung pag-uusap na to nila Luffy at ng ancient robot ipinakitang bukod kay Gorosei Nasujuro nakita rin nating sumugod na itong sila Gorosei Jupiter, Gorosei Mercury at surprisingly si Gorosei Saturn sa lokasyon ng ancient robot.
robot. Kaya naman napilitan nga itong ancient robot na gamitin na itong tinatago niyang armas. May hinila nga siya bigla na isang lubid sa katawan niya. At para matanggal nga ito sa pagkakabuhol ipinakitang ginamitan niya ito ng haki. At dito bigla ngang may na-release na pagkalakas-lakas na haki sa buong Egghead Island. Sa sobrang lakas nga ng King's Haki na to ipinakitang nahimatay ang ilan sa mga Marines. Itong mga Vice Admirals nga sobrang na-overwhelm sa napakalakas na haki na inilabas na itong ancient robot. Itong mga Gorosei nga na malapit sa ancient robot ipinakitang nagbalik sa mga normal forms nila. Yes guys, bumalik sila sa mga normal forms nila at kasabay neto yung pagbalik rin nila sa Merijoa, kung saan natin mismo nakita yung mga black circle stars nung una silang mag-appear sa isla na to. So present nga rin sa Merijoa itong si Gorosei Mars, meaning mas maaga siyang nakabalik dito kesa sa tatlong Gorosei. Yes, tatlo lang, since itong si Gorosei Saturn nga nanatili pa rin sa Egghead Island. Bali out of nowhere nga itong tumamang haki sa mga Gorosei somewhat na naramdaman din ni Im Sama. Ipinakita ngang napaluhod siya at base nga sa mukha niya mukhang gulat na gulat at kinakabahan siya. At since wala na ngang kalaban bukod kay Gorosei Saturn successful na ngang nakalanding itong Thousand Sunny sa dagat, which is ikinatuwa nga ito ni Luffy. At dahil nga sa bilis ng pangyayari tinanong nga nila Brogy kung nasaan na daw itong mga Gorosei. Ang sinabi nga lang ni Luffy hindi daw niya alam, basta daw nawala na lang sila bigla. Nagulat nga itong sila Brogy dahil naramdaman din nila yung haki na inilabas ng ancient robot. Yung grupo naman nila Usopp tuwang-tuwa dahil finally safe na sila. Hanggang sa nabalik na nga yung scene sa naghihingalong ancient robot. Ipinakita ngang kaharap niya na ngayon itong si Gorosei Saturn. At bago pa nga magkaroon ng conversation sa dalawang to biglang nagkaroon ng flashback itong ancient robot patungkol sa pinakawalan niyang King's Haki. So ipinakita ngang may kausap itong ancient robot na silhouette na may suot ng straw hat. Bali we assume na ito si Joy Boy, since ito nga yung bukang bibig ng ancient robot. Anyway, nabanggit nga ni Joy Boy na yung tali daw sa katawan ng ancient robot naglalaman ng haki niya. Gagamitin nga lang daw ito ng ancient robot sa oras ng emergency. Sinil nga daw ito ni Joy Boy sa katawan ng ancient robot. Kumbaga preventive action nga daw ito since alam niya na mas matagal mabubuhay itong ancient robot kesa sa kanya. At nung ma-realize nga ni Joy Boy na naguguluhan itong si Emmet o yung ancient robot sa kung ano ang emergency, in-explain nga niya ito. Ito nga daw yung oras kung nasa peligro na ang buhay niya o ng taong gusto niyang protektahan. Bali na gets nga ni Emmet na somewhat poprotektahan pa rin siya ni Joy Boy kahit patay na ito sa pamamagitan ng sinil niyang haki sa katawan niya. At dito natuwa nga si Joy Boy at sinabing oo, gaya lang daw ng dati nilang ginagawa. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakitang parang magsha-shutdown na itong si Emmet, pero imbis nga na lungkot tinawanan lang niya itong sitwasyon niya. Tumatawa nga siya habang naaalala yung dati niyang kaibigan na si Joy Boy. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1122. Gorosei Saturn ginawang daing ni Im Sama. Bali nagumpisa nga itong chapter 1125 sa scene sa Egghead Island. Ipinakita nga itong mga Marines na nagising na mula sa naging resulta ng haki ni Joy Boy. So busy nga sila sa kung ano ang gagawin nila ngayon sa mga Seraphim, Pacifistas, at even sa mga Sea Beast weapons. Hanggang sa biglangang nagtanong itong isa sa mga Cyberpol agent kay Rablucci kung nasaan na daw ba si Stacy. Ang sinagot nga ni Rablucci killed in action daw. Nung marinig nga ito nung nagtanong nagulat ito. Si Kaku naman ipinakitang yumoko. Sa sumunod na panel naman ipinakita itong si Gorosei Saturn na miniting itong lahat ng mga Vice Admiral sa isla na to. Pinagpe-prepare na nga niyang umalis itong mga Marines since yung tatlong goal nga nila sa pag-uumpisa ng arc na to matagumpay na nilang nakuha, which is yung safety ni York, yung Punk Records
at yung power station na naglalaman ng Mother Flame. Mas better pa nga daw sana yung resulta, pero hayaan na daw nila hanggang sa nagsalita na nga itong mga Vice Admirals. Humingi nga sila ng tawad kay Saturn dahil although isang buster call na nga ang ginawa nila, nag-feel pa rin daw sila na mahuli ang Straw Hat Pirates or even si Jewelry Bonnie man lang sana. Hanggang sa itong sorry nga nila biglang nag-shift sa paghingi ng tsansa. Nirequest nga nila na sundan daw nila itong Straw Hat Pirates sa Elbaf, pero tinutulan nga ito ni Saturn dahil ayaw na nga daw niyang madagdagan pa yung failure nila, since malaking disaster na nga daw yung nangyaring pagsisiwalat ni Vegapunk ng katotohanan sa mundo. Hanggang sa biglang ang nabanggit ni Saturn yung patungkol kay Emmet o sa ancient robot. Nireveal nga na 200 years ago pala si Saturn pala mismo ang nagbigay ng pahintulot sa mga scientists na wag sirain at pag-aralan na lang itong ancient robot. Biglang ang nag-guilty si Saturn dahil itong desisyon niya na wag sirain ang ancient robot ang mismong nagligtas pa sa Straw Hat Pirates. At bago pa nga matapos itong iniisip ni Saturn biglang sumingit itong si Vice Admiral Doberman. Bigla nga niyang tinanong si Saturn kung ano daw ba yung tinutukoy netong katotohanan na na-reveal ni Vegapunk sa mundo. Bali itong tanong nga na to kinainis ni Saturn. Kaya naman in an instant nga bigla nga niyang pinatumba si Doberman na parang nirekta lang niya yung haki niya dito. Yes guys, pinatay nga ni Gorosei Saturn si Doberman na parang insekto. Sa sumunod na panel naman nalipat nga yung scene sa Punk Records. Sa loob nga ng laboratory bigla nating nakita itong si York. Nagtataka nga itong si York dahil bigla na lang nag-produce ng napakaraming ulap itong Cloud Leaf machine nila. Hindi nga niya ito mapigilan hanggang sa nagka-idea nga siya na baka kagagawan daw ito ni Edison. Kaya naman gamit nga yung baril niya hinanap niya itong si Edison, kung saan bigla nga niyang binaril itong kalahati ng labo paste. Ang naging resulta nga nito lumipad pataas itong kalahati ng labo paste kung nasaan mismo itong Punk Records. Huli na nga nung ma-realize ni York na kasama pala ito sa plano ni Edison. Sa sumunod na panel nga bigla namang napunta yung scene sa Merijoa. Dito nga ini-emphasize yung pagkakagulo ng mga Celestial Dragons dahil may mga Celestial Dragons nga na nagtataka kung totoo daw ba yung mga binitawang mensahe ni Vegapunk. May mga Celestial Dragons nga rin na nagagalit dahil sa kakulangan ng food supply nila. Kung matatandaan nyo itong shortage nga ng food supply sa Merijoa kagagawa ng Revolutionary Army, which is relevant nga rin sila sa chapter na to dahil makikita nyo nga sila mamaya. Anyway, bigla ngang napunta yung scene sa loob ng Pangaea Castle, specifically sa Room of Authority. Ipinakita nga yung pagdating ni Saint Figarland Garling sa kwarto na to na ikinagulat naman ng ibang Gorosei. Sinabi nga ni Garling na sinunod lang daw niya yung utos sa kanya kaya siya nandito ngayon. Itong statement nga na to ni Garling ipinagtataka naman ng mga Gorosei. Nagtataka nga sila kung kaninong utos itong tinutukoy ni Garling hanggang sa nagsalita na nga si Garling na yung natitirang Vegapunk daw na si York magiging under sa supervision niya o siya na daw yung hahawak dito, since kakatalaga pa lang daw niya bilang warrior god of science and defense. Itong revelation nga na to ni Garling ikinagulat na naman ng mga Gorosei. At dito sinabi nga ni Garling sa mga kapwa elders niya na magtrabaho daw sila ng maayos para sa ikabubuti ng mundo. Mabalik nga sa pinalitang Gorosei ni Garling na si Saturn bigla ngang may lumabas sa katawan niya na Black Lightning, kung saan meron nga rin siyang Black Circle Star similar sa kung paano siya nasamon sa pag-uumpisa ng arc na to. So itong scene nga na to nakikita ng mga Vice Admirals na nasa Egghead Island. Nagtataka nga silang lahat sa kung ano ang nangyayari kay Gorosei Saturn. Hindi nga nila alam kung paano tutulungan itong si Saturn hanggang sa nakita na nga nating na-drain ng sobra itong katawan ni Saturn. Halos wala na ngang makitang taba sa katawan niya. Kumbaga similar sa ginawa ni Admiral Green Bull kila Queen at King. Nung makita nga ito ng mga Vice Admirals
admirals halong kaba at takot ang naramdaman nila. At dito nagsalita na nga si Im Sama. Ikinagagalit nga ni Imu yung pagtakas ni Luffy papunta sa Elbaf, which is hinayaan lang daw ito ni Saturn. Nung marinig nga ito ni Saturn nanghingi siya ng tawad kay Imu. Pero itong paghingi nga niya ng tawad wala ng bisa dahil buo na nga ang desisyon ni Imu. At sa huli nakita nating bigla na nga lang sumabog ang katawan ni Saturn, kung saan ang natira na lang sa kanya itong kalansay niya. Kalansay na sobrang ikinagulat ng mga Vice Admirals. Sa sumunod na panel naman bigla na nga uling nabalik yung scene sa Punk Records. Dito nakita nga nating nag-uusap-usap yung apat sa mga satellites ni Vegapunk. Pinag-uusapan nga nila yung pagiging traitor ni York at kung paanong hanggang sa huli daw gumawa pa rin ito ng paraan para kainisan nila. Hanggang sa ipinakita na nga itong bagong Vegapunk. Meron nga itong ulo ni Edison, braso at kamay nila Atlas at Pythagoras at katawan ni Shaka. Yung itsura nga nila pinagtatawanan nilang apat. So it seems like na itong bagong Vegapunk may apat na utak o apat na consciousness. Nung makita nga nila yung mga body parts ni York ni-request ni Atlas na itapon na daw nila ito sa labas. Sa sumunod na scene naman ipinakitang tumatawag itong bagong satellite ni Vegapunk sa Wideria, which is nasagot naman ito ng nagtatakang si Haredas, since ang akala nga niya patay na itong si Vegapunk. Sa sumunod na panel naman nalipat na nga yung scene sa Kambaka Kingdom. Ipinakita nga na sinasummarize o sinusulat ni Koala yung naging announcement ni Vegapunk sa mundo, yung patungkol sa Void Century, yung patungkol sa mga ancient weapons, yung patungkol sa paglubog ng mundo, at yung patungkol sa kung sino man daw ang makakakuha sa One Piece treasure ang siyang magkakaroon ng advantage kapag dumating na yung catastrophe sa mundo. Hanggang sa nagkaroon nga ng realizations itong mga miyembro ng Revolutionary Army. Narealize nga bigla ni Sabo na kaya daw pala napiling manirahan ng mga Celestial Dragon sa Red Line para hindi sila abutin ng Great Flood. Si Ivankov naman nakonekta itong Great Flood sa mga project ng world government, gaya na lang daw ng Tequila Wolf. Possible nga daw na yung rason sa pagbuo sa project na to para rin sa pagdating ng Great Flood. Hanggang sa napunta na nga yung scene sa leader na si Monkey D. Dragon. Narealize naman niya na itong mensaheng ibinigay ni Vegapunk o warning niya para sa mundo hindi lahat matitake ito as precautions. May mga tao nga daw na ititake itong warning niya para sa pansarili nilang kapakanan. Kaya naman dapat nga daw magmadali na sila bago pa mag-umpisang magpatayan ang mga tao para makapaghanap ng lugar para maligtas sila. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1125. Nico Robin muntik na palang magpakamatay 22 years ago. Bali nagumpisa nga itong chapter 1133 sa flashback ng nangyaring Ohara incident. Ipinakita nga itong si Spandin na ini-interview ng media patungkol sa kung ano daw ba talaga ang totoong nangyari sa Ohara. Pero imbis nga na katotohanan biniblame ni Spandin ang lahat ng nangyari sa Ohara mula sa batang si Nico Robin. Siya nga daw ang may kagagawan kung bakit lumubog at nasira ang ilang barko ng Marines. Even tinawag pa nga ni Spandin si Robin na isang demonyo na nasa katawan ng isang bata. At dito ipinakita na nga yung tahasang pagtugis sa batang si Robin. Kasama nga ang ilang Cyberpol agents at ilang Marines patuloy nilang hinahanap si Robin. Bukod nga sa mga ito ipinakita rin ang ilang mga pirata at normal na sibilyan na tinutugis rin ang batang si Robin. Bakit? Dahil sa napakataas na bounty neto. Do pinoportray nga na masama itong si Robin at wala daw emosyon kuno. Later on nga ipinakitang nahihirapan na si Robin sa sitwasyon niya. Umiyak nga siya nung maalala niya yung nanay niya. Kaya naman nung time na nasa isang bangin itong si Robin nag-isip siya na magpakamatay na. Pero sa oras nga na to bigla niyang naalala yung sinabi sa kanya ng kaibigan niyang si Saul na isang araw daw makakakilala si Robin ng sarili niyang mga kaibigan. Kaibigan na ituturing siyang
pamilya at mamahalin siya. Kaya naman itong tangka nga ni Robin na magpakamatay hindi na niya itinuloy pa. Pero ang naging downside naman neto patuloy siyang umiiwas sa mga tao na nagtatangka naman sa buhay niya. Mabalik nga sa current timeline ipinakita ngang dumaong na yung barko ng mga Giants sa isang port sa Sunworld, kung saan sinalubong nga sila ng ilang mga Giants na naninirahan dito. Itong grupo naman nila Robin patuloy pa ring nami-mesmerize sa ganda ng Elbaf hanggang sa dumating na nga rin ang grupo nila Luffy. Sakay naman sila ng isang mist ship o isang barko na lumilipad gamit ang mga sea clouds bilang pakpak neto. At dito tuluyan na ngang nag-reunion ang buong Straw Hat Pirates. Si Haru din nga natutuwa nang muli niyang makita si Usopp. Si Nami naman pinraise si Robin dahil sa bago netong gupit. At syempre si Luffy natuwa nang muli niyang makita si Haru din. Speaking of Haru din masaya nga ito dahil sa finally daw isa ng emperor itong si Luffy. Proud nga siya na yung boss nila ganito na yung status. Hanggang sa ipinakilala na nga ni Haru din itong sila Stansen na subordinates niya daw. Sinsawak nga daw niya ang mga ito at sila daw ang new giant warrior pirates. Technically nga daw subordinates na rin ni Luffy ang mga ito. At syempre as usual tinanggi nga ni Luffy yung pagkakaroon niya ng subordinates at sinabing ayaw pa rin daw niya ng ganito. So nagpatuloy pa nga itong pag-uusap nila Haru din at Luffy at napunta sila sa topic patungkol sa pagtalo nila Luffy kay Big Mom sa Wano. Masaya nga daw ang mga Giants ng Elbaf sa balita na to. Hanggang sa sumingit nga itong si Gerd na may malungkot na muka at ni-reveal niya na kaibigan daw niya si Big Mom. Pero meron nga daw itong ginawa sa Elbaf na sobrang unforgivable. Bali naputol nga itong kwentuhan nila nang biglang sumigaw sila Brogy na mamaya na daw sila magkwentuhan at unahin na daw muna nilang kumain. Since matagal nga daw yung nilakbay netong Straw Hat Pirates. Nung marinig nga ito ni Luffy syempre na-excite siya. Pero itong kasiyahan nga nila pansamantala muna nilang isinantabi dahil may isang giant nga na gustong makita ni Robin. Kaya naman kasama nga si Gerd pati na ang buong Straw Hat Pirates pumunta sila sa lokasyon netong giant na gustong makita ni Robin, which is si Saul. Ni-reveal nga na isa na palang history professor si Saul at nakatira daw siya sa isang library. Itong library nga daw na to tinatawag na Old Library. Nakatayo nga ito sa isa sa mga sanga ng Tree of Adam, kung saan meron itong similar sa waterfall sa gilid neto. At nung time nga na nakarating na sila agad na nga sanang susugod itong si Luffy para puntahan si Saul. Buti na nga lang at pinigilan siya ni Nami at sinabing wag daw makialam si Luffy since si Robin nga daw ang dapat na unang makakita kay Saul. Speaking of Robin ipinakita ngang kinakabahan siya hanggang sa may isang babaeng giant nga ang dumating. Sumisigaw nga ito na nawalan daw ng malay si Saul at hindi na makatayo pa. Nung marinig nga ito ng Straw Hat Pirates iba't iba ang naging reaksyon nila. Si Luffy nga nagagalit dahil matagal daw na hinintay ni Robin yung pagkakataon na to. Tapos mawawalan lang daw ng malay si Saul. Si Chopper naman nag-alala bigla at nag-alok nga siya ng tulong na tignan si Saul since isa nga daw siyang doktor. Si Usopp naman as usual, supportive lang siya kay Chopper. At dito finally na nakita na natin si Saul. Nakataob nga yung katawan niya at hindi gumagalaw. Pero imbis nga na mag-alala sinabihan pang stupid ni Robin si Saul na para bang alam niya na may kalokohang ginagawa ito. Habang naglalakad nga papalapit kay Saul ipinakitang nakangiti si Robin. At paglapit niya bigla siyang ginulat ni Saul. At similar nga sa nangyari 22 years ago ipinakitang hindi pa rin nagulat itong si Robin. At dito natawa na nga si Saul at sinabing hindi daw kasi niya alam kung paano niya ipepresent yung sarili niya kay Robin. Nasurpresa nga ito at hindi na daw bata si Robin. Ang sinabi nga lang netong si Robin hindi pa rin daw nagbabago yung tawa netong si Saul. At dito naiyak na nga ng bahagya si Saul. Nung tinitignan nga niya yung mukha netong si Robin nabanggit niya na similar daw yung itsura neto sa nanay niyang si Nico Olvia. Nung marinig nga ito ni Robin bahagyang nagbalik sa alaala niya yung nanay niya. Hanggang sa biglangang tinanong ni Saul kung narinig daw ba ni Robin yung
naging broadcast ni Vegapunk. Ang response nga neto konti lang daw, since nandoon daw siya mismo sa Egghead Island, pero na-report naman daw ito inactual, kaya babasahin na lang daw niya. Natutuwa nga daw itong si Saul dahil finally daw narinig na ng buong mundo ang boses ng mga scholars ng Ohara. Masaya nga daw siya sa ginawa ni Dr. Vegapunk, though masakit pa rin daw since sinacrifice daw neto yung sarili niyang buhay. At dito napansin nga ni Robin na merong peklat sa muka si Saul, kaya naman tinanong nga niya ito kung ayos lang daw ba ito. Nung mabanggit nga ito ni Robin nagbalik sa alaala ni Saul kung paano siyang nakaligtas sa Ohara incident. Dahil nga daw sa apoy na bumalot sa buong Ohara natunaw daw yung yelo na bumalot sa buong katawan niya. Later on nga bigla na lang daw siyang lumubog sa karagatan, at ito daw ang naging dahilan kung bakit siya nakaligtas. In the process nga nabalitaan niya na nabuhay daw itong si Robin, pero ang kinagagalit nga daw neto yung masasamang balita patungkol kay Robin. Pero imbis nga na sumagot ayaw daw pag-usapan ni Robin ang patungkol sa malulungkot na bagay. Kaya naman ang sinabi na nga lang neto i-praise daw siya ni Saul, since nabuhay nga daw ito ng ganito katagal. Nung marinig nga ito ni Saul dito na bumuhos yung luha niya. Niyakap nga niya ng mahigpit si Robin at pinraise ito na naging matatag at matapang sa loob ng 22 years. Nung marinig nga ito ni Robin dito na rin dahan-dahang tumulo ang luha niya, hanggang sa humagulgol na nga ito sa iyak at sinabing gustong-gusto niyang makita itong si Saul. At sa huling panel nga ng chapter na to nung makita ng buong Straw Hat Pirates itong scene na to ipinakitang naging emosyonal din sila at umiiyak, maliban lang kay Luffy na ipinakitang masaya para kay Robin. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1133. Finally, Zoro natalo na rin si Rabluchi. Bali nagumpisa nga itong chapter 1110 sa pagpapakita ng mga Black Circle Stars sa labas ng Egghead Island. Ipinakita nga itong mga Marines including itong mga Giants kasama sila Bonnie at Frankie na nagulat sa aura ng mga Black Circle Stars na to, hanggang sa biglangang napunta yung scene sa Merijoa. Ipinakita nga itong loob ng Pangaea Castle na kung sa last chapter nga nandito pa yung apat na Gorosei, ngayon nga wala na sila. At may Black Circle Stars na nga lang na naiwan dito. Mabalik nga sa Egghead Island lumabas na nga itong mga Gorosei sa mga kanya-kanya nilang yokai form. Nakita nga natin na nababalot sila ng darkness at dahan-dahan pa lang na nafo-form yung mga appearance nila. At dito bigla na ngang ni-reveal yung mga pangalan nila. Kasabay nga nito yung pagpapakita sa kanilang 5 pati na yung mga full appearance nila. Yes guys, full appearance in Zoan forms. So paglilinaw lang na hindi nga pinangalanan yung mga devil fruits nila. Bagkos ang nilabas nga lang na pangalan ni Oda yung mismong mga yokai forms nila. Itong siguro si Saturn nga may Gyuki na transformation. Itong siguro si Mars naman Itsumade ang transformation. Siguro si Mercury naman Hoki. Siguro si Nasujuro naman Bakutsu. At itong siguro si Jupiter naman Sandworm. So lahat nga sila may itim na ulap na nakapaligid sa mga likuran nila, na isa sa traits ng isang mythical Zoan Devil Fruit. Bali wala ngang sinayang na oras itong mga Gorosei, dahil itong siguro si Nasujuro nga bigla nang sumugod. Gamit nga yung bilis ng transformation niya bilang kabayo, dali-dali nga niyang tinakbo itong mga pacifistas na inaatake ang mga barko ng mga Marines. At bago pa nga siya mag-initiate ng isang atake, nagpalit nga siya bigla ng hybrid form niya, kung saan naging similar nga sa Centaur yung appearance niya. At dito hiniwa nga niya gamit ang espada itong isang pacifistas. Bali hindi nga lang isa, bagkos yung halos kalahati ng mga pacifistas sa isla mabilis na inatake na itong si Gorosei Nasujuro. So itong atake nga ni Gorosei Nasujuro very similar kay Brook. Naglalabas nga rin itong espada
espada niya ng yelo. Sa kabilang banda naman nakita nga natin itong si Gorosei Mars na bigla na lang lumipad. Ang pinuntirya nga niya itong Labo Face. Inatake nga niya ito. Pero dahil nga sa barrier hindi rin siya nagtagumpay. At speaking of Labo Face sa sumunod na panel nga ipinakita itong si Sanji na tinawagan na itong mga kasamahan nila. Sinabi nga ni Sanji sa grupo nila Nami at Usopp na mauna na. Wag na nga daw silang hintayin at umalis na nga daw sila sa Egghead Island. So itong tawag nga na to dahil na rin sa takot ni Sanji sa mga dumating na Gorosei. Bali narinig nga ni Jinbei itong warning ni Sanji sa Denden Mushi Snail niya. Kaya naman ang sinagot nga ni Jinbei hindi pa daw sila pwedeng umalis. Since si Zoro nga daw nilalabanan pa itong si Rob Lucci. Nung marinig nga yun ni Sanji medyo nainis siya. At sinabi niya na pabigat daw talaga itong si Zoro. At bakit hindi pa rin daw siya tapos kay Rob Lucci? Bali itong pagkakasabi nga na to ni Sanji narinig pala ni Zoro sa Denden Mushi Snail ni Jinbei. Kaya naman bigla ngang nagpanteg yung tenga niya. At dahil nga sa ines parang na-motivate siya na tapusin na itong laban niya kay Rob Lucci. Kaya naman nakita nga natin na umatake itong si Zoro ng 3 sword style Hell Stripe Hunt. At dito nakita nga natin na finally natalo na rin itong si Rob Lucci. Mabalik nga sa mga Gorosei sa sumunod na panel nga ipinakita na itong sila Gorosei Saturn at Gorosei Jupiter na inaatake naman itong si Luffy. Pero mabilis nga lang yung nailagan ni Luffy. Ang hindi nga alam na itong si Luffy kasama pala yun sa atake ni Gorosei Jupiter. Dahil pagtapos nga niyang lumubog sa lupa bigla rin siyang umangat at kakainin na kaagad itong si Luffy hanggang sa natuloy nga itong atake na to. At in fact nasa loob na nga ng bunganga ni Gorosei Jupiter itong si Luffy. Buti na nga lang at dumating itong sila Brogy at Dory. Gamit nga yung atake Tayonoku sabay nilang hiniwa itong katawan ni Jupiter na nagresulta naman sa pagkakawala ni Luffy sa katawan niya. Pagkaalis nga ni Luffy sa katawan ni Jupiter nakita nating tuwang-tuwa siya. Kasabay nga nito yung pagkagulat sa appearance nila Brogy at Dory. Since ito nga yung unang pagkakataon na makita niya itong dalawang giants na to mula Little Garden Arc. Kaya naman dito sinabi nga ni Brogy na long time no see daw. Itong si Dory naman sinabi na hindi na daw sila makapaghintay sa Elbaf kaya sinundo na daw nila itong si Luffy. At dito nakita nga natin na nagtatawanan itong tatlo na to. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1110.